Meron tayong mga vloggers. Tama po ba, sir? May mga vloggers tayo dito ngayon. So, po sila sa likod. Sir lang po sa side. So, everyone naman, pwede po kayo mag-take ng videos or photos, tapos pwede po i-upload. Pakitag na lang po yung OWA para makita din namin. Makagrab kami ng mga pwedeng gamitin during one of our activities. So, for this as a morning session for photography, ang ating resource speaker po ay dati pong OWA din, taga-OWA din po siya dati. So, isa po siyang clerk din po, kasama po sa reintegration. Walang iba po kasi kundi si Ma'am Catherine Fernandez. So, ngayon po, nasa Department of Agrarian and before na po siya kaya nagtatrabaho. So, si Ma'am Catherine po, isa po siya sa mga pinakamagaling na photographers na kilala ko. Si Ma'am Cassie is batchmate ko ng college na BSU, Development Communication. So, major po siya ng journalism. Isa rin po siya photojournalist at magaling din po siya sa video documentary. So, nakasali siya sa mga magagandang documentaries na rin po na na-publish na rin po. Ano? Kasama na aming mga professors and of course outside. And hanggang ngayon naman po is, ngayon apply na rin po yung pagiging talented niya sa photography, videography sa DOR po. So, let us all welcome Ma'am Catherine Fernandez. Thank you very much, Mark. Actually, I am the reintegration clerk po ng OWA noong 2024. However, sumakabilang ahensya na po ako. Pero I see some familiar faces. Si Ma'am Nenida, siya po ang binibilhan namin ng pastillas noon. Kaya maganda rin po na kinuha natin ang ating mga products. Sino pa kumuha ng kanilang mga products? Kasi sabi po ni Sir Joe Mark, yun po yung gagamitin natin mamaya for the workshop. And meron pong prize doon sa doon sa mananalo or itatanghal na best photo. So, photography, ito po yung ating pinaka trending na gamit ngayon kasi sabi po ni Sir Joe Mark kanina, parang outdated na po ang ating mga DSLRs. Sino pa po ang gumagamit ng mga digital cameras or mga DSLRs? So, lahat po tayo gumagamit na po ng phone which is more accessible at saka point and shoot or point and play kung tawagin po natin ang mga phones natin. So, before we proceed to the topic proper, we first study or look into the basic photography elements. So, before we proceed, sino na po ang nakagamit ng ganitong camera? The digital camera. Siguro muso po ito, mga elementary po ako kasi nagamit ko pa po yung ganito. Mga 90s to 2000s. Mga ganun. Before we proceed, magkakaroon po na tayo ng game. So, yung first po, which is eto po na banda, ano pong tawag dyan? O yun, napakagaling. Flash. Eto po banda, ano pong tawag dito? Yes. So may mga marunong po talaga. Sino pong may mga background sa photography sa inyo? Wala. So bale, lahat po tayo mag-start from ground zero. Tama po, lens and shutter. Mamaya pag-aaralan po natin yung shutter, kung ano po yung gamit po ng ating shutter. Then, eto pong banda, eto po yung tinatawag natin na viewfinder. Sa DSLR po kasi, meron siyang parang yung part na sisilipan. Yung Digicams po kasi, eto po yung pinaka-viewfinder niya. Yung sa DSLR, meron po siyang pwedeng viewfinder na mismong form, tapos meron po tayong pwedeng silipan. Kung mapapansin niyo po yung mga DSLRs po natin. And eto po banda, ano po tawag dito? Eto po, dito po sa huli. Yes, shutter. Or shutter button, ang tawag. Shutter release button. So first, we go to the definition of photography. Sino pong nakakaalam ng Greek words po ng photography? Meron daw pong free na
AM snack mamaya. Yung hindi makakasagot, wala akong AM snack. Diretso po lunch. So, bale we have two words, Greek words, photos, which means light, and graphe, which means drawing. Hence, ang photography po, meaning drawing with light or capturing an image in order to produce an art. Then we have the types of photography. Ito po yung mga kadalasan na gamit. Marami po tayong types of photography. However, in-extract ko na po doon yung mga pinaka-basic po na gamit natin ngayon, which is first, the portraiture, second, landscape, street photography, wildlife, macro, action, and product, kung saan po tayo magkakaroon ng pinaka-main topic. First, we go to portrait photography. Ito po mga litrato po nung nasa college po ako. Karamihan po dito. And the portrait photography, ito po yung kadalasan na ginagamit ng ating mga commercial photographers, wherein they are capturing the character, the identity, setting the mood. Kumbaga, kung, for example, kung angry po yung ating subject, yun po yung kukunin na mismong character po ng photographer. Papansin po natin, iba't iba po ang subjects sa ating portraiture. Meron po tayong mga bata, middle ages, at saka meron po din tayong mga nasa above 40. Nakadepende po yan sa photographer kung ano po yung gusto niyang iparating sa kanyang mga clients or sa kanyang mga stakeholders or viewers. Next, we have landscape photography. Ito po, nakuha ko po during our travel going to Bugyas. Kung mapapansin nyo, sino pong mga taga-Bugyas dito? Ay, marami. So, bali dito yung ma'am, apan kami GBSU Bugyas, isuti na pintas nga mabuybuya. No, atravers ka dito yung ato, paapan DJ Bugyas. And this was captured in Iloilo, both of these two. And for landscape photography, more on the connection of the photographer po sa ating nature. We can do various photos or subjects such as mountains, ating mga karagatan, falls, and other natural elements po. Then we have street photography. Yung street photography po, hindi siya literal per se na dapat nasa street ka para matawag mo siyang street photography. Ang element lang po ni street photography, dapat candid moment in a public area or public place. Katulad po nito, this was taken in Benguet State University during the everlasting celebration of BSU. Tapos eto po, nakuha ko sa Buklok Abra kung saan po ako talaga, kung saan po talaga yung probinsya ko. This was the bayanihan system or the pango of the Masadik Indigenous Cultural Communities. Ito po kadalasan, ang gumagamit po nito yung mga news photographers or yung ating mga photojournalists kasi mas maganda po sa ating mga photojournalists na yung mga produce nila na photos are in action. Then we have wildlife photography. This focus on the capturing of animals and in their own habitats. Mapapansin po natin, yung aso, domesticated na po naman na kadalasan ngayon. Kaya nasa home lang po siya, yung carabao, nasa forested areas and the likes. And we have the macro photography. Ito po ang kadalasan na ginagamit for detail. Yung mga maliliit po katulad ng mga, for example, mga insects. Yan, tama po si sir, mga insects. Ating mga maliliit po na products. Sino po ang nagproduce ng kape dito? Or any maliliit na products? Anong brand? Ay, may sample si sir yan. Saan po kayo nagtatanim for coffee, sir? Or, ay, bale, kayo lang po yung mismong marketing. Okay. Repacking. Oh. Sino pa po?
iba, kakao, mga ganun na ano, wala na. Kadalasan po kasi ang nasa live nung naghawak pa po ako ng livelihood applications, kadalasan ang mga nagiging benta po nila mga pastillas, yan, mga frozen foods, yung mga puto, mga baked products. Oo, yung pwede nyo, kapag nag-picture po kayo, pwede nyo pong gamitin yung mga nuts. Eto, dito po siya mag-fall sa macro photography. Yung mga nuts na ingredients nyo po sa inyong mga baked products. Then we have the action photography, which captures the subjects in motion. So, bale, eto, pwede rin po natin gamitin to, pwede rin po natin gamitin to for commercial purposes. Kasi may papakita po ako mamaya on the next slides na ginamitan po namin ng action photography. Kasi po sa ating commercial products, pwede po siyang combination of all the elements of the photography. Hindi lang po siya, dahil portraiture na, dun lang po tayo mag-focus. Pwede pong gamitan ng iba't ibang types or kinds po ng ating photography. Then we have the product photography. Ito po, product po ng ating ARBs or the beneficiaries of DARCAR. Ito po galing pong Mountain Province. This involves the displaying, promoting, and highlighting of certain features of our products. Here are some examples of our ARB products of DARCAR. Ito po, galing din siya sa Mountain Province, our heirloom rice. And ito po, galing siyang Ifugao, our Lagawa Finest, or the ice cream bean wine. The Piña Gold of Apayao. May mga taga-Apayao po ba dito? Wala. So, ito po yung pinaka-product ng ating ARBs. We have the wine, vinegar, and the inartem or artem, yung nilalagyan po ng sili na suka, yung mga may sibuyas, bawang, mga ganun po na products. So these are all produced by DARCAR, and these are all Cordilleran products. So we are encouraging everyone na taas po natin ang mga produkto or ang mga sariling atin. Kasi mas maganda po na sa atin or sa lokal po manggaling ang ating products kaysa mag-import pa tayo from other locals or other provinces, especially other countries. Then we have the basic photography compositions. Ito po, take note po, gagamitin nyo po ito habang mag-picture po kayo mamaya. Kaya kailangan nyo pong mag-take notes. We have first, dapat ikabesado nyo po yung cell. We have the composition, exposure, light, at saka lens. First, the composition. Ito po yung subject, kung ano po yung mga elements na nandun mismo sa ating frame. Kapag sinabi po nating frame, isa pong buo na photo. Meron po tayong mga other different compositions such as this one. Kung mapapansin niyo po, na-fill niya po yung frame, which literally means fill the frame. Meron po siyang subject dito, meron din po sa likod, meron din pong action na nangyayari dun sa likod. Kung mapapansin niyo, wala po siyang white spaces. Parang, kumbaga, sabog lahat yung elements. Pero this is a very good photo kapag gusto nyong ipakita yung process nung paggawa po ng inyong products. Lalo yung parang step by step na processes ng ating paggawa ng products. Then we have, yung makakakuha daw po nito may lunch. Ano pong tawag dito? Meron po tayong clue. Yan, marunong naman po pala sila. So, basically, this is the rule of thirds. Rule of thirds,
ibig po sabihin nun, dapat po nandun sa mapapansin niyo po may 9 po tayong grids. Vertically and horizontally, may 9 equal squares. And ang context po kasi ni rule of thirds, yung weakest na point or weakest area po ng ating photo is the center. Kaya wag niyo pong lalagyan doon sa mismong center ng subject. Mapapansin niyo lahat po ng elements or yung katawan ng subject natin, including the other subjects, nasa outside po ng center box. Ito po kadalasan ang ginagamit ng ating mga photographers. Kasi weakest point po, consider the weakest point yung nandito sa center. Gets po natin? Okay po. So, in opposite, meron naman po tayong golden ratio. Kung mapapansin niyo yung golden ratio, spiral po siya. Yung spiral po nito, medyo nag-center po siya or leaning towards the center. Ito po yung kabaliktaran ng ating rule of thirds. Maganda po si golden ratio as long as hindi lang isa yung subject mo. In this part, mapapansin po natin, nasa center po si Lola, tapos meron pong action going on the sides. Para hindi masyadong naka-weak point naman ng ating photo. So we have first the rule of thirds, and the second, the golden ratio. Yung rule of thirds, wag po kayong mahihilo or malilito. Yung rule of thirds po natin, dapat nandun sa inside box, I mean. Dapat nandun po yung lahat ng elements sa 6 corners or 4 corners ng ating box or the other boxes, not the center box. But for our golden ratio, mas maraming elements ang tumatakbo doon sa ating gitna. Gets po natin? Magkabaliktad po yung dalawa. Then we have the symmetrical balance. Symmetrical means pantay. Kapag symmetrical, sabi po natin, kung meron yung left, dapat meron po yung right. So mapapansin po natin, para hindi masyado namang super symmetrical, dapat magkaroon pa rin kayo ng lines or variations doon po sa photo. Just like this one, mas mababa po yung ating coffee maker kaysa yung ating product. Kahit symmetrical siya, at least meron pa rin variation doon sa photo para hindi naman super boring kapag pinost po natin. Then kabaliktaran ulit po, symmetrical, meron po tayong asymmetrical balance. Ano po ang ibig sabihin ng asymmetrical? Hindi po sila pantay. Kung yung left merong elements, yung right wala. Mapapansin po natin, maganda po kadalasan ng mga trends ngayon na products or photography, commercial photography, meron po siyang white spaces. Ano po ang silbi ng ating white spaces? Pwede po yan, text. Meron pa pong isa, pinaka-purpose ng ating white spaces. Pwede din po yun. Meron pa po. Clear? Pwede. Ano pa po? Any guess? Ayan. So, bali, etong white spaces po natin, nagsisilbing pahinga ng ating mga mata. Kung mapapansin nyo, kapag tinignan po nyo ang ating product, diretso lang yung tingin doon sa mismong product. Tapos may pahinga, may focus, at the same time, may pahinga po yung ating mga mata. Hindi mo nahahanapin kung ano yung dapat na point or focus po ng ating photo, but it is directed towards the subject itself. Then we have the exposure. Second na po tayo. Natapos na po natin yung composition. We have the exposure. We have the aperture or the light. Bakit natin kailangang i-discuss itong exposure? Yung iba po kasing cellphones natin, meron na pong mga applications or yung mismong camera settings natin, nagpapakita na po yung exposure, yung aperture, yung ISO, yung shutter speed, mga ganyan. Sino pa ang mga naka-Android?
So, majority, mga naka-iPhone. Wala pang ipon. Wala pang ipon. Mayayaman daw ang mga OFW, sir. Sila ang nag-aambag ng ating tax. Nailimit na, napadala na sa Pinas. Napadala na sa Pinas. Inubos ni Mrs. Basta may pinagsilbihan ba naman, sir, no? Ayun. So, ating, kadalasan naman lahat ng mga bagong release na phone from 2015 onwards, halos meron na po itong aperture, ISO, at shutter speed settings. So, yung aperture po natin, yun po yung nagko-control ng light. The bigger or the wider the aperture, mas malakas po yung light na papasok doon sa camera. So, bali for example, kapag yung aperture natin nasa maximum, sabog po yung mismong photo natin. Kasi yun po mismo yung nagko-control ng ating light papunta doon sa photo. Then we have the shutter speed. Ito naman yung nagko-control ng motion or yung blurriness noong photo. Kapag mas mataas po ang ating shutter speed, mas clear po yung ating photo. Kapag mas mababa naman, mapapansin nyo yung ibang gestures. For example, kapag may gumanon na kamay or nakahawak na kamay doon sa ating wine, for example, just like this, mapapansin nyo, eto, mataas po yung shutter speed niya kaya hindi nag-blur po yung ating wine, nakatumbang wine. Or, ano tawag dito? Yung liquid, yung alak. Then we have the ISO or sensitivity. Kapag once po na mababa yung ISO settings po natin, minsan napapansin nyo, may grainy, yung may dots doon sa mismong photo. Parang siyang pixelated, pero maliliit po na dots. Kapag mataas naman po or sakto yung ating ISO, kasi nakadepende po yan sa light. Meron po tayong tinatawag na natural light at saka artificial light. Yung natural light, yung mismong galing sa sun. Yung artificial light, yun po yung added doon na light. For example, yung ating mga mga lights, meron din po tayong mga ginagamit na flashlight. Kadalasan po kasi kapag walang available na photographic lights, ang ginagamit po natin flashlight. And mind you po, ang paggamit po ng flash ng ating DSLR or mga phones, minsan nakakasira po ng ating photos. Kasi imbes na palabasin niya yung natural na light po ng ating photo, ang ginagawa po, minsan sumasabog po yung ating photo kapag hindi na-control ng photographer yung mismong flash. Tapos, next, eto po yung tinatawag ko kanina na aperture. Mapapansin niyo po dito, maliit po yung kanyang opening. Yung aperture, yung magsisilbing controller po ng ating light, mapapansin niyo yung F32, parehas po na clear yung photo. Pero pagdating po sa F14, malakas na po yung light, nag-blur na po yung background niya. Minsan, sumasabog po yung background kapag masyadong mataas po yung ating aperture, lalo po kapag nasa outside or outdoor setting po tayo. Pwede po tayong mag-picture outdoor, pwede rin po tayong mag-picture indoor. But for commercial purposes or photographic taking po ng ating mga products, mas prefer ko po talaga na indoor po siya para kontrolado mo lahat ng mga elements, including the lights, yung mga tao na dumadaan, and the color. Minsan po kasi, syempre kapag yung sun, lalo po dito sa Baguio, bandang umaga, bandang 9 o'clock, mataas po yung sikat ng araw. Tapos bandang mga 1 to 2 p.m., doon na po siya kumukulimlim. So mas maganda po na indoor setting pong ating photo taking para makontrol po mismo ng photographer ang ating elements. Then we have our shutter speed. Kapag 1,000 or nasa mataas po na shutter ang ating
shutter speed, clear po yung ating movement or motion. Pero kapag nasa pinakamababa, just like this one, or the 1/2, mapapansin nyo blurred po siya. Kasi mabagal yung pag-respond po ng ating shutter doon sa pag-take ng photo. Yes. Kapag naman hindi strong movement, yung parang hawakan lang niya, tapos ano tawag ito? Sasalinan niya lang yung baso, mas okay po na pumunta po tayo sa middle na shutter. Pero kapag yung mga strong movements, yung mga pang sports, yung mga ganon, mas okay po na taasan po natin ang shutter speed para mas madali po niyang makapture, hindi po mag-blurred ang ating photo. Tapos sa ISO naman po, ito po yung sensitivity. Mapapansin niyo po, papunta po ng ISO 35,600, medyo grainy siya. Meron yung mga dust. Ito po yung nakikita natin kapag sobrang zoom. Mapapansin niyo kapag sobrang zoom na po ng ating camera towards our subject, magkakaroon siya ng grainy features. Kaya mas gusto ko po na i-encourage kayo na instead of using the zoom of your phones, mas maganda na lumapit na lang kayo mismo doon sa subject. Yes. Ang disadvantage po kasi ng gumagamit ng zoom, one is nagre-grainy po siya dahil sa ISO sensitivity. Second is nagiging malabo po yung photo nyo. It defeats the purpose, di ba? Kaya nga tayo magpipicture or magkakandak ng ganitong photography in order for us to at least lessen or improve our skills or our talents in capturing our photos in order to promote our products. Klaro po yung ating exposure. We have the aperture, shutter, and ISO. Then, we move on to the color and light. Sino po ang nakakabesado ng color wheel? Pati ako din po, hindi ko kabisado ang color wheel. Pero ang basic po na ating palatandaan yes, tama ka sir, dapat contrasting siya. Kapag dark po yung ating color, for example, dapat lighter po. Dapat kapag sobrang linaw naman or sobrang lakas naman ng light, darker po dapat ang ating color combinations. Para hindi po siya, hindi po sumabay yung pagkadal niya at saka pagka-light po ng ating products. Then we have the perspective in photo composition. Ito po basically kung ano yung angle. Kasi pwede po tayong maglaro ng angles. First, we have the bird's eye view or the high angle photos. Ito po, kadalasan ginagamit po natin sa ating mga drone shots. Pero pwede rin po natin i-apply sa ating product photography. For example, eto, mapapansin po ninyo naka-top view yung ating shot. Minsan eto ang ginagamit para ma-emphasize yung ating branding. Kasi kapag nakapatayo po yung ating product tapos may mga branding na po na ganito, minsan hindi readable yung ating mga text. Kaya mas okay po minsan na top view po siya kunin lalo pag mga ganito na pahaba na products. This is Robusta Coffee from Abra, which is also a product of our farmers there. Then we have the sweet bean. Ito po yung kanina yung sa wine. Yung lasa po, sino pong nakatikim na ng ganito? Wala. Ito po commonly, meron po sa mga maiinit na lugar. Matamis po siya actually na fruit. Considered po daw siya na fruit. Sabi po ng ating farmers. Bali, ito po yung pwede po siyang gawing minatamis or yung ating wines basta na-ferment po siya. Pero yung kalasa nito pa siyang sugar candy, ano pa tawag doon? So, sa
Parang ganun po, mas matamis lang po ito. Vegetable ba yan? Fruit po. Mm-mm. Sugar bean po ang tawag nila. Try niyo po siyang i-search mamaya. Then we have the eye level perspective. Kung eye level perspective, yung eye po ng photographer dapat naka-line or naka-level doon sa ating product. For example dito, kung mapapansin niyo po, same level po ito doon sa level ng photographer, which is ako. Malit po ako kaya medyo mababaw din po yung product. Then we have our pouring shot or our action shot. Same level lang po siya. Ito commonly ang ginagamit sa ating mga product photography. Then we have the ang kabaliktaran ng bird's eye view? Yan. Sino nagsabi nun? Yan, sir. Worm's eye view or the low angle shot. So, hindi po namin masyadong ginagamit ito sa office kasi more on yung products namin maliliit. Ang maganda po kasi for worm's eye view, more on sports or equipment po na ating mga ginagamit or ating mga products. For example, ito po si Nike. Yung worm's eye view po kasi sa photography, commonly, it gives a message na mas mataas yung ating subject than the photographer. Ito po yung ginamit during the SONA of former Rodrigo Duterte. Ito po yung ginamit sa SONA niya na angle kasi it presents na mas mataas yung ating Pangulo than the person who is taking the photo. Ganun po siya. Then, we go on to the mobile photography. Bakit po mobile photography? Mas accessible. Mas accessible. Tama, sir. Ano pa? Gamit ng cellphone. Okay. Meron po lahat. Ano pa po? Yan. Madaling mag-edit at madaling ma-share. Ngayon po, pwede na po nating i-share through Bluetooth, through AirDrop. Ano pa yung isang sharing application natin noon? The color blue one. Yan, share it. Pero kadalasan, di ba, Bluetooth, the AirDrop, yun po ang ating mga ginagamit. Pero yun po ang pinaka-purpose ng mobile photography. Kaya rin po naisipan nila, Sir Jomar, na gamitin na photography kasi mas accessible siya, mas convenient kasi nasa bulsa mo lang, mas mabilis yung sharing and editing kasi pwede ka nang mag-install mismo doon sa inyong mga phones ng ating editing apps, just like Snapseed. Sino pong gumagamit ng Snapseed dito? Yan, sir. Maganda po yung Snapseed, yun rin po yung ginagamit ko for pang-madalian na edits. Kasi nandun na po lahat ng ating tools, including the brightness, yung exposure po natin, yung clarity, yung mga ganun po na basic editing tools, nandun po lahat, available po lahat. Then we have perfect for spontaneous creativity. Kapag for example, kumakain ka, tas gusto mo lang picturean, at least linabas mo na, point and shoot na siya, or plug and play. Pero kapag ginamitan po natin siya ng DSLR, kailangan mo pang i-adjust yung mismong settings or yung mismong formatting ng ating camera. Unlike using cellphone, pwede mo siyang i-click tapos i-adjust mo lang yung brightness mismo dun sa cellphone. Then, very affordable. Ang ating mga digicams, especially on Sony and those Nikon, yung mga mas high-end or hybrid na po na ating mga DSLRs are ranging from 50,000 to 100,000. Unlike po sa ating phones, you can buy as low as 8,000 and you can have a good camera settings already. Ating yung mga Pocophone, kadalasan mga Huawei, mga nasa 50 megapixels na po ang mga yan. And they are affordable. At saka pwedeng i-access ng mga from young generations to the old ones. We have three stages in photo production.
We have the pre-production, which will be discussed later on. The production itself. Then we have the post-production. Yung pre-production, umpisahan po natin. Understand your camera phone setting. Kung mapapansin niyo po, kung mapapansin niyo po, yung ating camera setting, meron na po tayong grid lines. Lahat po ba pwedeng maka-open ng camera? Or nasa inyo po ba yung mga phones natin? Try to look for the grid lines doon sa ating settings. Yung 9 po na boxes. Yun po yung magsisilbing guide nyo kung anong elements ang gusto nyong ipunta or i-picture doon sa ating phone. Camera settings po. For iPhone users, doon po sa mismong settings, tapos may magpapakita po na, punta po kayo sa camera, tapos makikita po yung grid lines, itap nyo lang po yung button. Okay na kayo, sir. Sino po ang nakalagay na ng grid lines? Wala po sa inyo. Pwede tignan natin, ma'am. So, bale... Type ang camera. Yes, ma'am. Camera mode. Then, yan. Pwede meron po yung exposure, high picture resolution. Mas maganda na i-open niyo po yan, ma'am, kasi naka 50 megapixels po kayo. Pero for the grid lines, wala siya. Sino po ang mga, ano yung brand ng cellphone niyo, ma'am? Sino po ang mga naka-Samsung sa inyo? Nahanap niyo po, ma'am? Saan niyo po nahanap yung grid lines? Ay, dati. Tingnan ka natin sa camera settings, ma'am, mismo. Ayun, ma'am. Yung settings lang. Yung settings. Settings. Wait lang, ma'am. Composition guide. Baka composition guide po yung nakalagay, hindi grid lines. Kay ma'am po kasi sa Samsung, composition guide ang nakalagay, hindi grid lines. Yan, ganyan ma'am, tama yan. Meron na po. Sino pa bang hindi naka-access ng ating grid lines or composition lines? Di po makita, ma'am. Pwede po natin tignan, ma'am. Ayan, meron na din si ma'am. Lahat po na kayo naka-access na po sa grid lines or composition guide? Okay po. So, understand your phone's camera. We have the megapixels. Si ma'am kanina nakita ko, meron siyang 50 megapixels, which is a very good MP for taking photos. Last, yan, sana all. Magkano po ang iyong phone, ma'am? Pero, no matter what, lahat po naman ng ating mga phones, as long as it can take photo, pwede po natin i-adjust yung ating mga tools in order for us to have a very good photo. Mas maganda po na mas magaling yung photographer than mas mahal yung equipment tapos hindi naman marunong yung photographer. Di ba? Diba? Nasa taong nagte-take lang yan ng photo. Then we have the zoom. Ito yung sinasabi ko kanina na invest po na mag-digital zoom po tayo. Mas maganda po na gamitin natin ang moving closer na principle. Or tayo na mismo yung lumapit po doon sa ating subject. Paano nalalaman yung MP? Doon po sa settings din, sir.
settings po din ng phone or yung about ng phone, magpapakita po yun sa... Yes po. Oo. Mga 12 MP, that's a very good already. Yes, makikita niyo po sa settings or yung about dun sa phone. Yan. Means, kadalasan po, and talaga naman na mas malaki ang MP nung nasa likod na phone than the front camera. Kaya dapat ang gamitin po natin in taking our photos later on is the back cam and not the front cam. And then the focus. Sa mga iPhone users po, meron po tayong AF lock na tinatawag. Kapag press nyo po yan, automatic maglalak po sa subject. Magpapakita po siya na AF lock. Ilang press nyo lang po siya. For Android, ganun din po ata. Just click, long press, tapos magpapakita po na AF lock. Padlock. Padlock naman. Iba pong lock yun. Padlock naman. Nawawala yung susi. Yung purpose po nun, kahit medyo manginig-nginig po yung ating photographer, naka-focus pa rin po ang ating photo. Bale, ilong press yun, ma'am. Dayjay. AF lock po na. Well, shortcut na Dayjay. Ilong press yun lang di mismo nga subject on your screen. Parang yung kay ma'am. Tapos, magpapakita na po yung AF lock. Yun. Para kahit gumalaw-galaw po kayo, nakafocus pa din po siya doon sa subject. Yun. So, bali pag nakafocus na sa subject, mag-blur na yung background. Mag-blur po yung background if nakataas po yung ating, ano po yung tinuro ko kanina? Na mag-blur po yung background once na in-adjust mo po yun. Aperture. Once na mataas po yung ating aperture, yun po yung sabog, yung ating background. Pero kapag once na naka-AF lock ka, tapos medyo mababa po ang ating depth of field or yung ating aperture, mag-blurred po yung background po natin. And the brightness adjustment. Kapag once po na AF lock po doon sa ating subject, pwede nyo po siyang i-drag pataas. For example, kapag na-AF lock po na ganyan, meron po magpapakita na brightness doon. Itaas nyo lang po yan. Mag-brighten na po yung ating subject. Nakita po natin? Nakita, ma'am? Yun. Yun po yung pinaka-madali or pinaka-mabilis na technique. AF lock, adjust the brightness, basing doon sa amount of light na pumapasok. Kung sobrang liwanag naman, lower the brightness. Pero pag kulang naman sa brightness, taas po natin ng konti. Ganon. Then we have the grid lines, yung sinasabi po natin kanina. Yan po yung magsisilbing guide nyo mamaya in shooting your products. Thus applying po our elements just like the rule of thirds, our golden ratio. Then, when do we use the adjusting the light? yun, magandang tanong ni ma'am, kailan po natin gagamitin yung adjustment po ng ating light? So basically, for example, eto ma'am, kapag sobrang liwanag, kasi meron po tayong artificial lighting, kailangan yung babaan ng konti yung ating light para hindi sasabog yung ating subject. Kapag naman sobrang dim yung light, for example, yellow light, kasi meron po tayong iba't ibang kulay ng light. We have the blue one, the yellow, and the white. Yung white po, yun po yung common na ginagamit natin. Yung yellow, yun po yung nagsiset ng mood. Kung mapapansin po natin kapag warm, kapag gusto po natin ng kape po sana ang pipicturan natin, mas ginagamitan nila yun ng yellow light. In order for you to send the message na this coffee is warm. Yung ganun po. Pero kapag light, cool,
cool colors. We have the blue, we have the white ones, yung mga medyo magagaan po sa mata na ating mga kulay. Frap kayo naman yun. Frap. No, yung mga frap, kabaligtaran po ng ating hot coffee, we have the iced coffee. So kadalasan ang ginagamit po natin na colors for taking iced coffees are the white, the blue ones. Para ma-emphasize po natin na this product is a cold one or cool one. Ganon. Tapos kapag sobrang mababa naman po yung ilaw, for example, taasan lang po natin yung brightness. Kayo po mismo yung makakaalam kasi nun kung masyadong mataas po yung brightness or masyadong mababa po yung ating light, dun po kayo mag-a-adjust. Pakiramdaman nyo lang po or observe nyo yung inyong environment or surrounding kung ano po dapat ang kailangan na light in order for you to showcase your product. Then we have the burst mode. Ito po kadalasan ang ginagamit namin in shooting action photos. For example, yung pouring po ng ating wine doon sa glass. Sa DSLR kasi we have the action mode. Kung mapapansin nyo, i-rotate nyo lang po yung pinaka menu or settings po ng ating camera or DSLR, mapupunta na po siya sa action mode. But for the burst mode, yung sa ating photos, yun kasi successively taking photos na isang pindot lang, tapos bahala na si camera na mag-shot, na tuloy-tuloy. Oo, burst mode pong tawag nun. Meron po siya sa iPhones and also the other phones, other Android phones. Kapag ganun kasi at least we have different choices. Pwede natin i-adjust kung ano yung mas malinaw para at least kahit continuous po yung action po ng ating subject, makukuha pa din natin yung mismong gusto natin or purpose natin na photo. Then we have the check inspiration photos. Ito po yung pinaka number 1 na ginagawa ko before going to production. Gumagamit po ako ng inspiration photos kasi kahit na creative ka, kailangan mo pa rin yung tulong ng ibang photos. For example, Pinterest. This is a very good site for inspiration photos kasi marami po silang mga photos, especially on product photos. We have Google. Before we move forward sa number, subject to that. Kasi I have problem, like halimbawa, clear po yung product. Ngayon, yung mga e-commerce platform, gusto nila white yung background. How am I supposed to take a photo of this? Kasi pagka nilagay ko naman siya sa contrast na colors, mag-iiba ngayon yung colors niya sometimes. Na yung content, yung nila blue siya, pero supposed to be clear siya. So, paano natin siya kukunan na ma-maintain natin yung color at the same time, hindi naman siya magiging, kasi magiging transparent siya, parang wala kang pinula. Kailangan magkaroon siya ng shadow something na parang ito talaga yung shape. That's a very good question, yan. Sir, that's an interplay of your light, your color combination, and your texture. Ang ginagawa ko po for transparent products, tinatanggal ko po mismo yung background. I shot it in white background, pero ginagamitan ko po siya ng light para magkaroon din po siya ng texture doon sa mismong ano. Kasi ianggal mo po yan. Mind po natin, yung light po natin, if we are taking photos dito po sa right, dapat pa-right din po yung ating light. Para yung shadowing niya pa-left. Para hindi mo siya tatakpan. Yung ginagawa ko po, sir, for transparent products, ilaw, tapos, ginagamitan ko po ng white background para ma-emphasize pa din po yung branding. Kasi may colors naman po yung ating transparent product. Tapos, tatanggalin ko po yung background using background remover. Pati canvas, sir, pwede po siyang gamitin. So, mali pala yung ginamit ko na light kasi available light. Yung sunlight. Ang nangyari kasi nag-yellowish siya. Yes, sir. Yun po ang effect ng natural light minsan. Kaya kailangan nating i-edit on our post-production process. After these processes, kailangan pa din nating i-edit in order for us to get yung gusto nating kulay. Pero ako po kasi, ang pinaka-mantra ko, mas maganda na sa production ka na mag-adjust than adjustment sa post-production. Mas mahirap po kasi yun.
mas maganda na doon ka na sa production mag-ayos ng mga elements kaysa adjusting sa post-production. Kasi manonotice ka, nakapag-pack up ka na, sir. Tapos, pangit pala yung nakuha mo or hindi pala maganda or complementary doon sa ating products, uulit ka na naman from the very start. Kaya pala yun ang purpose ng mga photographer. Hindi lang sila one shot. Yes, sir. You take a lot of photos. Hindi lang para sa inyo yun, kundi para sa inyong viewers. Kasi dapat magkakaibang angle. Kasi once na magkakaparehas po yung ating taking of photos, kapag hindi po natin ginawang play or ginawang fun ang ating posting, mapaboring po ang ating viewers. Ang gusto po kasi natin iparating, what's new or what's the difference of your product sa product po ng iba. And one way to showing that is by taking good photos in order for you to interpret or send the message kung ano yung gusto nyo iparating sa inyong mga viewers or inyong mga clients. Follow-up lang po. Would you recommend a parang economical na lighting? Kasi for that reason, kaya ako nag-natural light kasi mahal kasi yung mga lights. So, hindi naman enough yung cellphone light. Pati yung ring light ngayon na nabibili ng mura, ang hina niya. So, kaya po siya ginawang ganun. Anyway, hindi lang naman para sa akin, para sa mga bottled, di ba, yung mga nagbabottled na o kaya jars, magagamit natin yung tinatanong ko. So, would you recommend some? Kasi kung gano'n, ibig sabihin studio shot siya, mga anong lighting ang kailangan, gano'ng kadami, kasi hindi namin alam. For product production po kasi, ang ginagamit po namin sa office, we have the big lights, yung talagang studio lights. We have the studio lights, the big ones, yung pa-spare po siya. Kung nakikita po niyo yan sa studio, dalawa po kasing gano'n ang ginagamit namin sa office. Kaso ma'am, di ba connected yun sa Digicam? Hindi necessary, sir. Pwede mo siyang i-open lang, kasi may controller po mismo doon sa para siyang kasing electric fan. Alam niyo po yung pinakalikod ng electric fan? Parang ganun po yung shape niya, tapos may controller po doon sa likod wherein you can control higher or lower yung light. Tapos you can turn it warmer or cooler. Pwede po siyang maging yellow or blue or white. Tapos pwede mo siyang babaan, taasan. Pero for transparent, which color should be? White? mas maganda, sir, na white para mailabas po yung totoong kulay niya. Pero wag lang masyadong malakas din po yung ating light para naman para readable pa rin po yung ating text. Ang ginagawa po kasi namin, ang sinasuggest po namin sa aming mga farmers, once na transparent or bottled po yung ating mga jars, tapos ganyan po yung kulay or walang kulay, ginagawa namin colored na po yung mismong text niya. Yun po yung interplay of colors. Kasi once na ginawa yung white ulit po yung ating, for example, eto sir, okay lang naman. Kasi we have contrasting colors naman na yellow doon sa ating branding. Pero kapag full white po kasi, tapos transparent backgrounds, it will cause na mahirapan po yung client natin magbasa ng ating branding. Saka pag nag-remove ka ng background, natatapyasan po eh. Yes. Ang sinasuggest ko po sa background, lagyan niyo po ng frame para hindi po siya matapyasan. Kapag nilagyan po niyo po ng black frame, at least may pattern po kayo kung saan niyo ikakat yung mismong sticker. Sticker po ba gamit niyo, sir? Yes po. Yes. Kapag sticker po kasi, kadalasan nagbabangking, lalo po sa ating mga katulad ko na medyo mahina na po yung ating mga mata, hindi ko po na-straight kung walang ruler. Alam niyo, ruler guide, kapag wala po yung nahihirapan po talaga ako. Kaya ang ginagawa ko, dinalagyan po siya ng border. Kahit yung manipis na border, mga 1 to 2 na line, na border line. Yun po yung ginagamit natin. Pero for those who are starting, meron po tayong nabibili sa Shopee, yung mga straight na ilaw. Yung mga ganun lang, I think it cost only 200 pesos to 300. Yung diretso lang po na ganyan. Hindi po siya strip light. Parang emergency light po siya, pero parang pahaba lang po siya na gano'n.
Tapos may light. Pwede po siyang gamitin po for reflection purposes para at least mabigyan niyo po ng texture or elements po yung ating mga transparent. Sabihin lang sa Hindi ma'am. Bale, for example, ito po yung product natin. Transparent po ito. Imagine nyo na lang po transparent ito. Dapat po yung light nandito sa right or nandito sa left or both right and left. Para yung shadowing po kasi natin kapag magkatabi po na light 1 and light 2, yung shadow niya palikod. Pero kapag yung light po natin, situation po natin sa right, sa right ko po, ang shadow niya dito, sa left. Kapag yung light naman nasa left, shadow niya is right. Bale, diagonal po yung mga lights natin. Then, pag right ka, kumuha ng photo. Yes, yun po ang pinaka-the best. Kasi, kailangan niyo po na hindi takpan po yung ating products. Kasi once na magkabilaan po yung taking natin ng photos, minsan nakaka-cover po ninyo yung mismong light. So para magkaroon ng depth, para maging 3D ang dating. Opo, para maging 3D. Kasi kung dito lang ang light mo, para lang siya 2D. Parang inilawan mo lang na wala man lang element po yung ating mga products. Ako po, ang sinasuggest ko po talaga, kapag gusto niyo po na mismong ma-highlight po yung inyong products, you buy 2 lights. Pero yung purpose niyo lang for shadowing, for effects, 1 light could suffice. Whether right or left, you can play those. Nakadepende na po sa photographer natin kung ano po yung gusto niya or ano po yung atake niya doon sa photo day. May other questions pa po ba? Okay. Ay, sige ma'am. Yung magiging 3D yung dalawa. Bale, kahit isang light lang po, magkakaroon na po na siya ng shadow. Ma'am, kasi ako parating na Yes. Yun po yung kailangan din po natin ng mag-add po ng light in order for us na mailabas yung totoong kulay. Minsan kasi kapag umaasa lang po tayo sa flash po ng ating phones or yung lights po ng ating mga bedrooms or yung ating bahay, minsan po talaga nagkakaroon ng difference between the actual color and the posted one. Kaya mapapansin niyo po yung mga nagbebenta po ng ating mga clothes sa internet, may mga notes po sila na the color may vary depending on the light. Mga ganun po na notes. Pero I suggest po, kumuha po kayo ng light in order for you to release or to give the true color po ng ating products. Yung famous dress na gold or blue ba yun? Oo, mga ganun sir. Kasi talaga naiiba kapag wala kang sufficient na equipment talaga. Yun ang medyo kailangan natin ilagyan ng investment. Kailangan natin mag-invest din sa mga, if we really like to have a good photo. Kahit yung mga mumurahin lang po, yung mga, as long as it can provide yung light na kailangan po natin, it's good. Hindi naman po kailangan na starting ka pa lang, tapos kukuha ka po ng malalaki na equipment. Diba? Starting ka muna, start ka din sa maliliit na equipment. Doon po ako nag-start. I started using phones. Then when I entered college, my mother bought me a DSLR. Tapos hanggang sa nakakahawak na ako ng mga drones, mga cameras ng office. Kasi doon po talaga nag-improve. You need to start from the bottom. Kasi kapag diretso ka, tapos hindi mo man lang alam kalikutin, mahihirapan ka din po. Babalik ka lang din po sa umpisa. And my advice is that you need to start from ground zero in order for you to learn all the elements of photography. Clear po tayo? Yes. Can you apply the lights to the first time? Ma'am? Can you apply the light, the one you want to it is Kadalasan po ang ating light kasi is mas malapit talaga sa subject. Kasi madedepict po yung, it defeats po yung purpose kung bakit po tayo nag-light. Kung lalayo ka naman,
tapos nandyan po yung inyong subject. So, kailangan lalo kapag products po tayo, kailangan talaga malapitan. Yun yung pinapauna-una ko na kailangan kapag products, lalo ang mga products natin maliliit. Mga ganyan, mga coconut, peanut butter, mga maliliit na containers. And my advice is that kayo po yung mag-adjust, hindi po dapat yung camera yung mag-adjust. Yun. We have third, so ayaw na po gumana ng ating clicker, kaya we have 3 gather materials to be used for the production. Ito po kasi ang ginagamit namin din kadalasan for product production, more on props. Kung mapapansin niyo po yung ating pa-next ate. Kung mapapansin niyo po ang ating mga products kanina na na-showcase, meron po, kapag kape, meron po tayong coffee grains. Yung mga rice na nakapack, meron po silang rice grains na nakakalat. Yun ang magsisilbing palatandaan kung ano po yung produkto na nandun sa loob. Tandaan niyo po yung nag-viral na packaging po ni Japan. I encountered it on Facebook. Yung size po ng kanilang product, yun rin po yung size na nandun sa packaging nila. Sa Pilipinas, hindi po ganun. Kadalasan, hindi po talaga ganun. Kahit pumili ka nga po ng chicherya, ang laki-laki nung nandun sa packaging. Pag open mo, kukunti po yung laman, hangin. Ganun po. Pero sa Japan po, ano po kasi liable ka kapag once na hindi katulad ng inyong product, yung nandun sa packaging. Pero since dito sa Pilipinas, hindi po siya applicable. Deceiving yung Yes, deceiving, misleading. Yan po yung mga dapat na terms. Kaya, sa ating mga local na product makers, mas maganda po na kung ano po yung nandun sa packaging po natin, yun din po yung ilagay natin sa ating inside na products. Pabalik po. Yan. We have gather the product itself. Tapos, backdrop. Ang ginagamit lang po namin sa office na backdrop, cartolina. Wala po kaming backdrop na malalaki. Kasi yung cartolina, at least maliit lang, pwede lang po natin i-fold kasi maliliit naman po yung ating mga products. Kaysa bumili po kayo ng apakalaking backdrop just like this size, hindi po yung magagamit yun kung hindi sa portraiture lamang. Magagamit nyo siguro kapag naglagay po kayo ng mga tables doon sa harap ng backdrop. But for small or yung mga maliliit po natin na mga products, I encourage you to use cartolina. Yung mga white na cartolina, meron din po yung glossy sa labas, tapos white po sa likod. Yun po yung kadalasan na ginagamit namin. Basta hindi lang po red. Kasi pansin nyo yung ibang pictures po namin, naging pinkish po siya. Oo, hindi lang po namin tinanggal yung background kasi for production po kasi ng coffee table book noon, kaya hindi na po namin natanggal. But yung effect kasi noon, tamado siya ng light, tapos red po yung sa likod niya, magre-reflect, naging pink po yung labas. Kaya I suggest you get the white, pure white na ano. Pero kapag naman white or yung ibang kulay or light colors naman, use brown. Maganda po yung brown actually na ginagamit po namin. Or kung wala po tayong mahanap na cartolina, pwede po tayong gumamit ng walls. Yun po yung ginagamit namin na background. White background, we have the patterned walls. Maganda po din na gamitan natin ng patterned walls, lalo pa kapag isa-dalawa kulay lang, ang kulay lang po ng ating products. Then we have the lights na mention na po natin kanina. Tripod. Minsan yung mga shaky na katulad ko kapag nina-reviews. Ginagamitan po talaga ng tripod. Kung walang tripod, yung ating mga lanyard, mapapansin niyo po yung ating mga lanyard, pwede po natin ilagay sa neck natin, tapos i-drone tayo tapos nag-stabilize lang isuna. Yun po kasi ang ginagamit ko na stabilizer, lalo po sa videos. Nilalagay ko po sa neck ko yung lanyard, tapos i-drone ko akasta, tapos nag-pan na, ganun po siya. At least may stabilizer na ako, hindi pa ako gumastos. Yun po yung ating mga pwedeng gamitin, resourcefulness, kumbaga. Yung mga available po nating mga
items, pwede po natin gamitin actually. Kung wala, kung wala, i-stabilize na lang po natin mismo ng ating mga ano. Or gumamit tayo ng table, tapos ipatong natin para hindi siya shaky, tapos saka tayo magpindot. Kasi kapag shaky ka po na nag-take ng photos, ang labas po niyan, blurred po yung ating photos. Then props, eto po yung mga element na yung mga coffee beans, other elements, yung mga ginagamitan po namin na iba. Gumamit din po kami ng ganito because this one is from Kalinga. I think this is a pattern of Kalinga. And the Kalinga products, we use this one para ma-emphasize na this product is really from Kalinga. And yung patterns naman ng Mountain Province, yun po yung ginamit namin for Mountain Province products in order to tell the viewers na it is a product of Mountain Province. Next. Ito na yung production phase. Dito na kayo magkakaroon ng laban. Or magkakaroon na po tayo ng war on taking photo. I suggest kapag nagpo-photo po kayo, kahit limit lang po kayo ng 2 to 3 na tao. Kasi kapag sobrang dami din po ng tao dun sa production area, kadalasan yan, nagkakagulo po dun sa mismong area. Di mo alam kung saan po kayo lulugar. Lalo pa kung masisikip po yung ating production areas. We have the 2-second rule. Ito po yung kagandahan for cellphone. We have the 2-second rule. Kailangan kapag may nakita ka spontaneously, labas mo yung photo mo, within 2 seconds dapat nakakuha ka na po ng photo. Ganon ka-accessible po ang ating mga phones than the DSLR na kailangan mo pa pong i-adjust. Then we have the setup. Ang kadalasan talaga ng setup po namin, 2 lights, then we have the products. Yun lang po, table, products. Yun lang po ang setup namin. Then we have the experiment with angles. Sabi ko nga po kanina, you can use top view or our bird's eye view, our eye level, and our worm's eye view. Nakadepende po sa inyo yan. Nakikipaglaban po yung kabilang room. But, nakikipaglaban po sila kaya bear with me kung medyo kulang po yung volume ng aking voice. Experiment with angles. Yun po yung angles that you can shoot sa right, sa left, top, dun po sa baba, or even, hindi ko na po tinalay kasi baka iba mo yung isipin nyo, but on the lower part, or the worm's eye view. Then we have the eye level. Yung kadalasan po na ginagamit natin. Paano yung gumagamit ng model? Ng model, kadalasan po ang gumagamit po ng model yung mga, for example, relo, for example, yung mga beans, kasi hawakan mo yung mga rice, yung mga nakita po ninyo kanina. Ang kagandahan po ng may human element, at least nakikita po natin na yung sizing, mapapansin nyo, kasi minsan nagde-depend po sila sa kamay. Kung ano po yung size ng butil, di ba po, yung mga ating mga rice, parang mas mahal ata kapag mas mataas, mas malaki po yung mga butil po ng rice. Tama po ba? Kung hindi pa ako nagkakamali. Parang mas mataas yung prices kapag mas mataas, malaki yung butil or yung kulay. Isa din po yun, yung kulay po ng ating products. Kung ano po yung, kung darker ba siya. Lalo, parang ako, yung morena tone, at least may basis po sila kung ano po yung kulay ng ating mga products. Then we have the check photos. Eto po, dito nagkakamali yung iba. Take lang ng take, ng take, ng take, ng take. Pero hindi siya na-check afterwards. Minsan kasi kapag hindi po tayo nag-check, makakalimutan po natin na baka pangit po yung ating nakuha, blurred po yung ating nakuha. Minsan naman po, hindi tayo sang-ayon dun sa ating nakuha. Kahit ako, checking po ang aking isang key. Once na nag-take po ako ng photo, at least 3 consecutive photos, I really check po yung photos. Kasi minsan, hindi ko napapansin, banking pala yung aking angling. Mas mataas yung sa right, mas mababa yung sa left. Minsan naman blurred. Kaya kailangan i-check nyo in order for you to palitan na mas mabilisan. Then we have the learn from mistakes.
kapag nagkamali na kayo sa lighting, for example, masyado nang malakas yung lighting nyo, mag-adjust na po kayo. Hindi yung ipipilit nyo pa kahit ayaw naman na kayo. Ganon. Ayan, diba? Doon po tayo magkakaroon ng learn from mistakes na dapat kapag hindi na po kaya ng ating phones, at least try to adjust. Kailangan maghanap tayo ng ibang ways in order for us to get the photos that we really need. Then we have to adjust the lighting. Yun po yung sabi natin kanina. Then stabilize your shot. Ito po yung pinaka-importante. Kaya tinuro ko po sa inyo kung paano mag-AF lock. May natutunan po ba tayo dun sa focusing? Yes po. Ayun. We have the production phase. Dito po tayo magte-take ng photos. Then next, we have the editing on mobile. Ito po ang ine-encourage ko lang po kasi na pwede nating edit, cropping, basic adjustment, like adjustment ng brightness, adjustment ng ating colors, yung and the other clarity, yung mga ganun lang po na basic adjustment, hindi na po yung AI adjustment. Kasi minsan kapag kadalasan po, mapapansin niyo po sa ating mga marami na po tayong mga photographers on different fields. We have, lalo sa portraiture, marami na po. Pero ang key po kasi nila, they dwell so much on the post-production phase, which I really discourage. Kasi mahihirapan po kayo. At saka, ang impact po niyan is that wala po kayong skill. Ang may skill yung AI na nag-edit ng inyong photo. Kaya mas maganda na i-practice nyo on the production phase until you get yung gusto nyo or desired na photo. Then, ang basic na gawin nyo na lang po sa post-editing is the basic adjustments. Ito po yung mga ginagamit ko kadalasan. Snapseed, Lightroom, but on laptops or desktop, I also use Canva for basic editing. And kung talagang naman kailangan ng malalaking cropping or layouting, kasi ang ginagawa po kasi namin, nagle-layout na rin po kami kasama ng photo mismo. Ginagawa po namin, dun na po diretso sa Adobe. Pero mas maganda at pangmadalian, use Snapseed. Kasi marami po talagang tools si Snapseed. But for the font or the design, the layout, use Canva. Maganda po kasi yung Canva. Kahit yung mga free po na Canva natin, templated na po yung mga yun. Pwede na po kayo mag-insert na lang ng photo, then try to incorporate yung text or yung gusto nyong captioning. Then we have the basic adjustment and color grading. Yun lang po yung kadalasan na ine-edit ko on our photos. Then next, we have the writing of caption. Sino na po ang na-try mag-post ng ating mga products? Yan. Mahirap po talaga. Pero ang first po na palatandaan nyo o natatandaan nyo for photo captioning is that sino ang gusto nyong bumili ng inyong products. Kung ang target audience or target clients nyo is the young ones, kailangan maki-Gen Z din kayo. Yung mga sinabi nila na OTW, kailangan mga ganun din po yung ating atake sa posting. At least level po yung inyong posting on your desired clients or audience. Kapag naman medyo ang gusto niyong audience ay mga cowboys na medyo may edad na, at least lagyan niyo ng mga elements na makakonect sila on your posting. Kasi ang hirap po yan kung ang target nyo is general audience, mixed audience. For example, you have walang age. For example, sa clothes po kasi, merong mga age, parang may mga kailangan na age, di ba? Yung mga pang kids, yung mga pang adults, pang teens, mga ganun po ang ating mga products. Pero kapag naman for general consumption, for example, yung mga, yung mga ganun, for general consumption po, Alcohol. yes. At least try to communicate na ka-level nyo po yung buo.
Then, wait, makikipag lang po ako. Medyo sumakit po ang aking yung hormone. Audience, always use active voice. Ano po yung active voice? Sino pa pong nakakatanda ng active voice nila? Yung active voice po, nauuna po yung noun. Yung product, for example, itong product ko na ito ay galing sa, or nakakabuti po ang aking product dahil sa mga ganitong ingredients. Use active, nauuna po yung noun kaysa yung other elements. Pero kapag passive kasi, ang ginagawa, but, yung ganun po yung start ng ating sentence. Meron na po siyang parang hindi mo pa na-introduce yung product, nag-conclude ka na agad. Ganun po kasi ang interpretation for passive voice. Pero kapag active, at least may introduction ka muna ng product before you give the deeper na elements po ng ating mga products. For example, ito po yung mga lines or hooking po na mga phrases in order to catch the attention of the viewers. Say goodbye to dull mornings. Kapag mga facial, mga sabon, mga ganun po ang ating products. Do you want to have a glowing skin? Yung mga ganun po. Pero kapag naman, mga kape, para kanino ka bumabangon? Yung mga ganun po na tagline. So, balit nakadepende pa rin po sa inyo. Yan, yung mga ganyan. But at least na-hook nyo po yung audience before pa nila tignan yung photo. Bali, ang una po kasi makikita ng audience kapag posting, mas malaki kasi yung photo. Pero at least, try to incorporate text in order for your audience to know yung mga kailangan nilang malaman tungkol sa products. For example, si Ma'am Nanita, example ko, yung pastillas kasi ni Ma'am, compared to others, 100% milk. Yung iba, may flour. Yung mga ganun. Kaya pwede niyo pong gamitin yun. 100% milk. Yung mga ganun po. Ang pastillas ko ay purong gatas lamang. Yung mga ganun po na tagline para at least na-hook nyo na po yung audience before nila i-scroll down. Kasi minsan, retention period po kasi, yun, tama. Lalo sa matatanda. 3 seconds lang po talaga ang retention period. Kaya mapapansin po natin sa jeep, ang bibilis po mag-scroll ng ating mga katabi. Kasi yung once na nakita lang po nila yung photo, scroll up na agad. Kaya maganda na i-establish nyo na catching yung photo at the same time, short lang, brief lang po yung ating caption. Para, minsan nga po ang ginagawa na po namin, doon na po sa mismong photo, yung incorporation po ng text, tapos one-liner na lang po yung caption. Kapag sobrang haba po kasi, tapos wala pang price, mapapad trip na po yung mga, mga scrollers. Di ba, magtatanong pa. Yun po yung isang sinasabi ko din po, why not incorporate the price para hindi na po kayo mag-aaksaya ng oras na nagre-reply isa-isa dun sa mga audience. Yan, tama po. Kaya kapag po kayo nag-post, incorporate the price already. Yan. Lalo po sa mga boarding houses, kailangan po yung, pero at least for security purposes naman yung mga ganon. Pero maganda kapag yung may page po ba lahat or Facebook accounts po nila ang ginagamit. Facebook page, at least may Facebook page para makita nila, may scroll nila na legit talaga yung yung page. Kasi minsan at kadalasan marami po talagang nag-i-scam sa Facebook ngayon. So maganda na at least ipakita niyo yung price para ma-decipher nila kung ano po yung talagang difference doon sa ibang products po ng ibang posters. Then next, yan. Isa pa, Miss Lea. Ayaw niya, ha? Dito. Yan. Ito yung sinasabi ko kanina na ingredients and its benefits.
Highlight the benefit or unique selling point. Ano nga ba ang meron sa iyo na wala sa iba? Yan, yun yung mga dapat na tinatanong po natin. Kasi dito po tayo magkakaroon ng leverage or advantage than the other sellers. For example, yung kay ma'am, 100% po ba na peanut butter yan? Ay, gawang peanut po yung peanut butter ni ma'am. O yan, yung mga ganun po. Ingredients po natin, pwede po natin ilagay. Kung sa damit naman, for example, kay ma'am, put the brand. Para ma-emphasize na, maganda yung brand pala nung binibenta ni ma'am doon sa kanyang Facebook account. Then, share yung benefits. Ano nga ba yung benefits? For example, yung kay ma'am, brand new. At least, hindi ka na makikipagkompetensya doon sa mga second hand na pinopost doon sa ano. Kasi alam nila na you are the first owner of the clothes. Then next, call to action. Order now and taste the difference. I-invite mo sila in order for you, parang win-win situation. Makakabenta ka, at the same time, masishare mo yung products mo doon sa ating mga viewers. Then next, dito na po tayo sa workshop. But before we proceed, are there any other questions? May mga clarifications, violent reactions? Baka gusto nyo pa akong batuhin dito sa harap? Ganon. May mga other questions po tayo? Sir, you also do video? Yes, ma'am. Yes. May Pero- question ako, ma'am. Yes, Yung rule of thirds, ma'am. Yung nasa sentro, palagi bang vacant yun? Hindi Or- naman po palaging vacant. However, there is lesser element. Either walang nakalagay doon or lesser element po yung nandoon. Ay, gano'n. Kasi ang purpose po kasi ni Roll of Thirds, kaya siya ginawang grid lines yung basis. Kasi ang weakest po is nasa center. Mapapansin nyo, kapag for example nag-picture kayo, tapos mag-isa lang yung subject nyo dun sa center, tapos walang nakapalibot na elements, it will give boring photos. Eh kung baliktarin ko, ma'am, yung nasa center, gagawin kong point of interest. Pwede sir, as long as meron other elements na nakasurround sa Ah, kanya. gano'n. For example, yung kanina, yung sa, naka-center po yung ating, more on leaning towards the center po yung ating coffee. But there are coffee grains around it in order to break the monotony. Para hindi Ma-emphasize. naman, ma-emphasize at the same time, hindi naman boring masyado na parang hindi ka man lang nag-effort in capturing the best of the products. Yung kwan, ma'am, yung spiral kanina na rule of thirds, Golden ratio. paano i-apply yan, ma'am, sa actual setting? Bali yung golden ratio natin, yun din po yung leaning towards the center. Kung mapapansin nyo, yung spiral po, naka-pattern po siya sa center, but there are still other elements. Yun po yung kabaliktaran ni ating rule of thirds. Kapag nag-picture kayo, for example, sir, sino may product? Pwedeng pahiram po tayo. Ito, for example, ang ating product. Yes, ma'am. Tapos, kapag yung product po natin nandito sa center, at least yung composition po ng ating photo, eto po yung spiral, for example, eto yung sa center. Yes, ma'am. May other elements po dito. Ay, Nakapababa or either nakapatayo. pwede yung car, ma'am, na maliit, then lumalaki sa animation, ma'am. Pwede din po yun, pero sa post-processing na po. Ay, post-processing. Yung ating golden ratio po kasi at saka rule of thirds, more on the production phase. Yung pag-picture nyo po, pag-capture nyo, kung paano nyo siya hahanapan ng magagandang elements in order for you to give a better look doon sa photo. Kasi nung pumunta ako sa Luna La Union, may photographer doon na paikot-ikot siya, katapos biglang nakasenter yung tao. Yun ba ang spiral na technique, ma'am?
Bale, Pero maganda yung kuha. Maganda yung kuha, sir. Yung nag-drone drone siya, human drone yung ginamit. Yun ba ang example ng... For video po ba yun, sir, or Yes, photo? ma'am. Video, ma'am. Sa video po kasi we have other elements for video. We have the panning. Yung panning natin, left to right to left, down to up, up to down. Ganun yung panning. Yung sa video po na yun, sir, hindi po siya literal na golden ratio, but then yung natawag nito, type of taking the video, yun po yung ginamit ni sir. Bale, ang drone po kasi natin, commonly, we use it talaga na circle, yung pabilog po na angling, kasi top view po siya, tas until mag-center po. Kasi yung photographer, ma'am, umiikot talaga. Yung mismo photographer po Yes, yung ma'am. umiikot. Umiikot yung cellphone. Video po po yun, Ang sir. ganda. Oo. Pero pwede po yun, alam niyo po yung, yung mga nag-viral po sa Siargao, yung mga nag-assist ng mga tourist, yung mga human drone kung tawagin. Baka ganun po, sir, yung sa inyo. Kasi nakadepende, ang creativity po kasi for video, iba po kasi compared to, may mga design naman po tayo na taking like the rule of thirds din, pwede din siya ma-apply. Pero on the video kasi, sir, we have the motion. Kasi kapag photography, still photos or still shots po yung mga yan. Kakapture nyo lang, pero hindi siya mag-move. Ang mag-move lang yung pag-take nyo ng photo, tapos yung inyong subject, at least may action. Ganun lang po tayo for photography. But for video po kasi, kaya nating ibigay yung movement na hinihingi ng ating mga viewers. But for the photography po kasi, parang, alam niyo yung comparison po ng radio at television? Yung photo, kailangan mong ipagsigawan doon sa mismong elements na gumagalaw talaga yung tao. Pero for the video, you can really present audio and visual presentation. Pero di ba sa radio, nakikinig ka lang, so kailangan mong i-describe. Parang ganun po siya sa photo. You need to describe yung action or movement po ng tao in order for you to present action or motion movements kahit na still lang po yung ating produced na art. By the way, mas mahal ang ads sa radio kaysa sa social media. Yes. Anyway, may question ako. How would you determine if your parang decorations is too much already doon sa photo na gagawin? Yes, sir. How would you know na kasi we are not experts, you know, so how are we going to? Ako po kasi, ang bantayan ko po is less is more. Kapag po masyado nang masakit sa mata, for example, hindi na kailangan, di ba, ang product lang po natin is coffee, for example. Tapos naglagay ka doon ng mga grains, ng rice grains, or yung mga peanuts, which is not needed or not related to your subject. Siguro, sir, masasabi kong crowded na yung inyong photo once na hindi naman needed yung element doon, yet you tried to incorporate it doon sa mismong photo. For example, Wala na siyang sense. yes, wala na siyang sense, kumbaga, sir. Pero kapag naman dun sa color combination, try to limit it 2 to 3 colors only. Kasi I am trying to think yung sinasabi niyo po na lalagyan ko mga linang. Yung design po ng kalinga, for example. So, kung paano siya i-complement dun sa product. Kasi sabi ko what if yung product ko hindi naman ganyan ka-color niya? So, or gagawin mo na lang ba siya as parang background, ang tawag dito, line, ganun ba, sa isang photo? Kapag yung product niyo, sir, I think correlation is the best way to determine it kung sobra na ba or hindi. Kasi for example, sir, kung ginamitan niyo yan, tapos yung product niyo naman from that province, yung pattern ng province na yan is the same as the province where you produce the products, I think it's a very good idea na ilabas niyo yun kasi for example, si Mountain Province, di ba?
they are really known for lemon pie. Alam mo yung lemon pie house sa Mountain Province? Kapag naman in-incorporate, sa Sagada, kapag in-incorporate niyo po yung pattern ni Sagada, I think hindi naman siya mawawala. Kahit magkaiba pa yung kulay. Kasi, What you're saying is, pwede siyang mag-ibang kulay, pero make sure na yung backdrop mo is white na lang. yes, para hindi naman sobrang masakit sa mata or sobrang mabigat sa mata ng ating Kung gusto mo siyang viewers. outside shot na nature, iba-blur mo na lang yung nature para ma-emphasize yung product. Pwede din yun, sir. Yun yung gagamitin nyo for aperture. Para at least, meron po kasi tayong grounds for taking a photo, lalo sa outside. We have the foreground and the background. The foreground is the subject itself, and the background, yun po yung blur natin kadalasan. Yun po yung technique na ginagamit, lalo kapag outdoor. Kasi kapag outdoor po, masyadong maraming elements, masyadong maraming kulay. And one way to decrease those elements or to lessen yung mabibigat na kulay is to reduce the color or i-blur nyo siya or i-reduce nyo yung opacity kung tawagin po natin. Kasi maago yung attention eh. Yes, para at least you have the color doon sa background at the same time you are focusing on your product. Yan. Tama sir, yung sinabi nyo. Either you shot it indoor with a white background or a plain background or shot it outdoor na naka-blur po yung ating background. Kasi may mga products na pang-outdoor kasi. Yes. Which is mas maganda. Makita nila in application. Yes po. Lalo kapag yung mga action, mas maganda po talaga na naka-outside po siya, naka-outdoor. Yan. Basta yun lang po ang basta maipalabas niyo po yung correlation, kahit medyo magkalayo po yung kulay, as long as hindi naman po 10 colors yung nandun sa photo, pwede po ninyo siyang gamitin. Any other questions po? Time check. 10:30. Wait lang. Meron pa po tayong workshop. Ma'am, yung snap app ba ito? Snaps? Yes, ma'am. Ano pong ibig niyo sabihin, sir? Mga... Pang-edit ng photo. Ay, Snapseed! Anong spelling? Bale, snap po, tapos seed po siya. Snapseed. Pwedeng ma-download yan. Yes, sir. Downloadable for iOS and Android. Paano gamitin yan, ma'am? Sir, bale, ilagay nyo lang po doon, i-upload nyo doon yung ating photo, tapos pwede na po ninyong i-adjust. Meron po, ewan ko lang po kung nakikita po dito. Baka hindi po makita po kasi dito sa... Ito po yung logo, ganito po yung logo ng Snapseed. I see. Parang leaf po siya. Yan kay sir. Ganyan po yung logo Hindi ko niya. sinasabi sa akin. Ganyan, ma'am. Ay, Editing po, ma'am. Editing tool. Opo, Snapseed. Kapag in-open niyo po kasi siya, yes po, for example, kapag in-open niyo po kasi siya, pag ganyan po, eto po yung adjust. Pwede na po niyang i-adjust yun. Pang-edit siya. Yes, pang-edit po siya. Pwede niyo po i-adjust yung brightness by merely scrolling po yung mga buttons niya. Ito po yung pinaka-accessible talaga for me. Lalo kapag naka-travel ka, tapos kailangan mo pong mag-post, ito po yung pinaka-accessible na application. dito may apply yung foreground at saka background na. Pwede din po sir, pwede nyo pong i-edit dito. Tapos ang kagandahan po kasi dito na nakikita ko, may healing tool po siya. For example, may merong butil na nakapagilid na hindi siya nakasama doon sa group ng mga grains. Pwede po siyang tanggalin doon mismo sa application para at least hindi nakahiwalay doon sa ibang grains. Po? Sa Google App mismo, ma'am, or doon sa ano yung sa Android? Google application ba yun? Kapag Android, Store. App Store. Play Play Store.
App Store po kapag iOS. Yan. Free naman po yan, kaya pwede nyo pong i-download. Yan. May ibang tanong pa po tayo? Sa marketing kasi minsan sa akin ginagamit ko kasi yung emotion. Yung emotion. So, parang kinocorporate ko yung emotion tsaka yung product. Parang binabalance ko yung ano. So parang ano ko doon, pwede ko i-balance yung dalawa sa color na magsabay yung sa product at sa emotion sa background. Pwede sir. Ano kadalasan ginagamit mong backyard sir? Plain? Nature? Ay, mga tao. Kaya ko magdagdag ng 3 activity ko why not? Wait lang sir, at takunin ko yung microphone para marinig ka ng ating mga kasama. So yun ma'am, parang yun nga, binabalance, parang sakto lang yung balance ng dalawa. So, ayun yung parang sabi ko kanina, yung parang balance lang yung ano, yung parang emotion tsaka dun. Kasi yung kinakatsa ko dun yung color ng ano, yung di ba different colors ng nature, tapos i-complement ko dun sa product ko. So parang ang effect nun is parang dalawa sila. Hindi lang nakafocus dun sa product ko, pero nakafocus dun sa background ng nature. Which is, pag tinignan mo yung nature, makikita nila, then i-complement ko dun sa product ko para ma-feel na yung product ko paano nila gamitin, parang gano'n. So, pwedeng gano'n, no? Yung parang sa ng doon, pag-edit din ng incorporate ko. Sir, pwedeng tanungin mo anong product nyo? Marami kasi akong product na ginagawa kumari sa iba-iba. So, pero yun yung ginagamit kong pang eye-catchy sa mga customers. So kasi, naano ko kasi kanina, we are focusing in yung product ng yung item. So parang isa lang yung focus sa item. Kasi which is very boring nga naman. Minsan boring. Kasi yung mga genius na hindi sila nakaano sa isang ano lang yun, di ba? Scroll. So they are looking for something very new din sa mata ng mga ganun. So parang ginagawa ko kasi balance lang. Parang i-relate lang din nila yung makikita nila doon sa product, which is magiging questionable ano ba to ganito. Paano to ano sa mga ano din kasi more emotion din ng marketing. Sir, actually, yun yung maganda din sa inyo. But try to complement it by using the foreground and background. At least, kapag nag-picture kayo, sir, kahit meron man yung sa nature sa likod or yung kung ano man yung element doon sa likod, mabigyan niyo pa rin ng emphasis. Pero, meron pa rin kayong background sa likod. Blur niyo lang ng konti yung background, tapos yung foreground, yun yung mag-stand out. At the same time, meron pa rin po kayong background. Try nyo lang i-complement lahat ng elements. Para kasi depende rin po sa inyo kung ano yung pinaka-atake nyo, kung paano po mag-market. For example, yung sa inyo, sir, gusto nyo na mag-market using the emotions, the nature. Pwede rin po ninyong gamitin yun kasi may outdoor photography po tayo. As long as you complement each other, i-blur mo ng konti yung background, ma-highlight lang ng konti din yung ating foreground. Ganun po siya. Ready na po kayo for workshop? Yes. Sir, bale, ang ano po natin for workshop, pwede po kayong mag-take dito sa loob, pwede rin po kayong mag-take outside. Basta wag po kayong lumabas ng hotel. Merong garden dyan. Yes.